Bakit may isang Indian businessman na umiiyak dito ngayon sa Japan? Totoo bang sobrang higpit na ng business manager visa? Kasi posible na siyang mapaalis sa Japan kahit 30 years na siya dito nakatira. At ang dahilan? Dahil sa pagbabago at paghihigpit ng Japan sa business manager visa. Sa totoo lang, maraming foreigners ngayon dito sa Japan ang kinakabahan. Lalo na yung may maliit na negosyo, restaurant, Airbnb, trading company, consulting business. Kasi dati, medyo madali lang makakuha ng business manager visa. Basta may puhunan at mayroon kang business registration, okay na. Pero ngayon, gusto na talaga ng Japan na salain kung sino lang talaga yung totoong seryosong negosyante. Ano nga ba itong business manager visa? Ito yung visa para sa mga foreigners na gustong magtayo ng company sa Japan, mag-manage ng negosyo, mag-operate ng restaurant, online business, import, export, consulting, at iba pa. Ito rin yung visa na ginagamit ng ilang foreigners para makapag-stay legally dito sa Japan habang may negosyo. At noon, ang pinakakilalang requirement lang talaga, around 5 million yen na capital. Kaya maraming small business owners ang nakapasok. Pero ngayon, sobrang naghihigpit na raw ang Japan. Kasama sa mga pinag-uusapan ngayon, possible increase ng capital requirement, mas strict na sila sa office checking, kailangan totoong operational ang business, dapat updated ang tax, dapat updated ang social insurance, at minsan, tinitignan din nila kung meron kang real employee. Kasi according sa Japanese government, marami na raw gumagamit ng fake companies or shell companies para lang makakuha ng visa. May iba raw, papel lang ang company. Walang totoong operation, walang customers, walang income. Ginagamit lang para makapag-stay sa Japan. Kaya ngayon, sobrang higpit na nila. At dito na pumasok ang nag-viral na Indian businessman. Meron siyang Indian restaurant na halos 30 years na rito sa Japan. May pamilya na siya dito. Yung mga anak niya, Japanese-speaking na halos. Pero according sa viral reports, nagkaroon siya ng problema sa visa renewal. At dito, habang nagsasalita siya, napaiyak na lang siya at sinabi niya, Imagine mo yun, halos buong buhay mo ay nasa Japan na. Dito lumaki ang pamilya mo, dito umikot ang buhay mo. Tapos biglang may possibility na kailangan mong umalis. Pero ito yung reality. Sa side ng foreigners, nakakatakot talaga lalo na sa mga small business owners. Pero sa side naman ng Japan, naintindihan naman din ng iba kung bakit naghihigpit sila. Kasi totoo naman na may mga nag-aabuso sa sistema. At ang Japan ngayon, parang gusto na nila ng quality over quantity. Mas gusto na nila ng mga stable businesses, totoong employers, nagbabayad ng tax, long-term contribution sa Japan. At para sa ating mga foreigners dito sa Japan, isa itong reminder na importante talaga ang tamang tax, insurance, legal documents, at legit na business operation. Kasi habang tumatagal, mas naghihigpit na talaga ang Japan. Hindi lang sa business manager visa, pati na rin sa ibang visas. Ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Tama bang higpitan ng Japan ang visa system? O masyado nang naaapektuhan yung mga matagal na nag-build ng buhay dito sa Japan? This is Sayumi J, sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together. Allow me to reintroduce myself. My name is...